So ayun guys, what's up? Good afternoon sa inyo lahat. Actually, ilang minutes na lang, good evening na. So ayun, good afternoon and good evening sa inyo lahat. So ayun, papunta tayo sa hindi ko alam. Actually, kaya ko lang naman to ginawang vlog na to dahil marami nang may mga ilan na nagtatanong sa atin dun sa mga previous video natin. Lalong-lalo na dun sa nag-bore up tayo ng ating motor na si Max. Ito, 185cc na touring set. So marami na mga iba-iba yung tinatanong nila eh. Like for example, yan at kung ano-ano pa. Hindi pa ako gumagawa ng video kasi before, kasi bago pa lang yung motor, bagong bore up pa lang. Wala pa akong may papakitang magandang resulta sa inyo. So ngayon, meron na. Siguro pag-uusapan natin yung mga pros and cons na itong pag-bore up, no? Lalong-lalo na sa pagdating sa pag nagpapa-upgrade ka ng makina. Ano ba ang mga maganda at hindi magandang nangyari sa ating motor? Ano ba ang mga na-upgrade? Ano ba ang mga pinalitan sa ating motor ngayon? Siguro meron kasi nag-comment sa akin, ngayon ko lang nabasa, nito lang ako nag-reply na 9 months ago na ata yun. Hindi ko na kasi nababalikan yung mga videos kong iba. So buti na lang nagpunta ako sa YT Studio, YouTube Studio, para i-check yung mga comments. So doon nabasa ko siya, tapos nito lang ako nag-reply. So naisip ko na it's time na para gawa natin ng magandang feedback ang ating motor at hindi magandang feedback ang ating motor. So shoutout nga pala kay Ton Farin, ang bumuo ng motor natin ngayon. I mean noon bumuo ng ating motor noon, pero kasi ngayon may pinapalitan din ako, so kaya kukwenta rin natin din. So ang odo niya ngayon 17,983. So kung sa 4 na taon, batang-bata, ay hindi pa naman siya batang-bata, pero hindi last pag pa talaga yung makina, kasi ginagamit ko lang itong motor na to is kapag nag-endurance ako, may long ride, may parang pupuntahan lang na quick ride, ganyan, Tagaytay, Nasugbu, yan, ganun lang. Pero yung pinang-daily ko, pinang-bibili-bili ko ng mga kung saan-saan, punta palengke. Actually, minsan ginagamit ko rin siya, punta-punta ng palengke, pero hindi siya yung araw-araw, as in yung hindi yung daily talaga. So kapag kung coding lang talaga ako, doon ko lang ginagamit tong motor. Pag malapitan lang, syempre kapag mga grocery, hindi pa naman magagamit tong motor dahil napaka konti nung space na ibibigay niya sa'yo, lalo na kapag maramihan yung dinadala mo. Mga napalitan ko rito, syempre unang-una, na yung tanong nyo sa aking video is yung bore up, yung makina. Pangalawa, nagpalit ako ng pipe. Hindi pa siya naka-bore up noon. Ang unang-una kong pipe is R9 Misano. Galing pa yung Thailand. Ayun, dinala ko siya sa Kaiton. Ayos pa naman. Batang-bata, parang mga break-in period pa ata eh. Parang mga 1,000 kilometers pa lang yung tinatakbo niya. Dinala ko to doon kasi naengganyo ko sa kapatid ko eh. Actually kapatid ko talaga, si Poy, laging nakakasama ko, si Poy. Naengganyo na ako pa-upgrade ng motor dahil first time na sumali ako na endurance, stock engine ako. Siya lang yung naka-bore up, and then ang upgraded lang sa akin is yung panggilid ko. So lagi ako naiiwan, laging kuya, sibat, kuya, arangkada, kuya, tara. So ako lagi yung may binibigay naman yung motor ko kasi naka panggilid naman siya, naka JVT naman siya before. So pero iba pa rin yung naka bore up kay. So na-enjoy ko yung pag-endurance, na-enjoy ko yung halos iikutin namin yung buong Luzon or buong Quezon or loop kami. Yan, ganun. So na-enjoy ko yun. So doon na rin ako nakapag-isip-isip na siguro try ko, 'di ba? Kasi nung nakita ko naman yung makina ng kapatid ko ni Poy, wala namang problema, wala namang naging problema. Solid naman, sarap ng takbo, di kabitin. So ayan. So yan. Yan ang mga aking mga pinalitan. Siyempre, oy, tambay ni Kuya nagbibigay. Salamat po. Salamat. Bibihira yung ganyang kotse ha, yung nagbibigay ng daan sa motor. Iba kupal talaga. Sobra.
Siguro naiintindihan din nila yan. Salamat po, salamat. May iba talaga humaharang, di ba? Napasarap yung kwento eh. Balik tayo. So, ayan na nga. Kuya, anong ginagawa mo? So, ayun. Doon ako nagsimula mag-upgrade, magpalit-palit ng mga itsura ni Max. Gustuhan ko naman actually mas naging masaya ako sa outcome ni Max. Masaya ako sa naging itsura ni Max ngayon. So bala ko pa nga talaga, may pinaka-carbon ako. Actually hindi naman siya carbon, hydro dip lang. Walang hiya. So ayun, di mahal kasi carbon guys. Di ko afford. Ang unang-unang mga gusto kong pag-usapan is dun sa engine ko ay kung kamusta na ba ngayon ang aking makina. Mamaya, babalikan nyo ako, napaka-traffic dito, hirap magsalita. So ayun, balik na tayo at tayo nasa Alabang. Ay naku, nag-stoplight pa. Balik na tayo at tayo nasa Alabang na. Mali tayo ng pwesto, sorry. Uy, Lexus. So balik tayo. Siyempre pag-uusapan natin kung ano nga ba, kamusta na nga ba ang motor ko ngayon pagkatapos ko mag-bore up ng ilang taon, diba? So para sa akin, ang pinakamagandang nangyari sa motor ko is unang-una, siyempre hindi ka bitin dun sa power na binibigay ng motor mo. Pangalawa, ang pinakamaganda is pangalawa ko is binibigay niya yung kaligayahan na gusto mo. Kasi syempre tayo rin naman mga Pinoy, di ba? Iilan sa atin, hindi man lahat ng Pinoy. Syempre gusto rin yung merong mapormang motor, mabilis na motor, yung alam mong kapag kailangan magbigay ng bilis, power, ibibigay ng motor. So yun yung mga factor na kagandahan sa pagbubuo ko ng papalit ko ng touring set sa motor. Lalo na kapag sumasali ka ng endurance, syempre napakalaking bagay din naman ng merong konting bilis, may ibibilis pa yung motor mo. Syempre may time tayong hinahabol, kasi kapag like for example tatakbo ka ng 500 kilometers, meron lang 17 hours na maximum na time na pwede mong ikutin yung buong lugar na to. So kapag kasama ko yung kapatid ko nang hindi ako naka-bore up, so parang lagi siya nag-aantay sa akin. So akala ko noon, goods naman yung stock is good, 'di ba? Stock is good eh. Napakaganda naman, wala namang problema noon. Hindi ko rin naman maaalis sa utak ko yung na stock is good. Kasi kapag stock ka nga, wala kang problema. Pero 'di ba, mas maganda pa rin para sa akin, mas maganda yung aftermarket na mga piyesa. Kasi doon mo siya mararamdaman doon mo mararamdaman na may bubuga pa pala yung motor mo. Hindi lang siya basta ito lang. Meron pa pala, lalo na alam mo naman na tayo mga Pinoy, no, kaya katulad yung stoplight na yan, ginagawa natin race track, 'di ba? Kapag go, sige, bira. Pero dapat guys, mag-iingat pa rin tayo, 'di ba? Hindi naman sa kailangan lagi bakbak ka ng bakbak, hindi ka naman kailangan palagi hataw ka ng hataw, hindi naman sa lahat ng oras ganoon. Hindi naman payabangan to eh. Okay, hindi naman dahil nagpa-upgrade ako, pinagyabang ko na sa iba para yabangan ko yung iba, para sabihin ko na mas matulin ako. So ginagawa ko to para sa sarili kong kaligayahan. So ayun, nagiging masaya ako. Ano pa bang mga magagandang bagay sa syempre, marami akong mga kaibigan, lalo na yung mga tropa nila ton. Halos lahat ng mga motor nila naka bore up. So merong 185cc na touring set, merong 200, 190, 215, 220. So pasok ka na ron eh, nakakasabay ka na sa kanila. Hindi yung iwan ka palagi, hindi yung lagi ka nilang inaantay, hindi yung laging ganon. So ayan, ang mga problema naman, actually ano bang naging problema daw? Pero ano ba, kamusta daw yung motor ko after a year na ano? So ang naging problema is para sa akin wala, kasi never pa ako nasiraan sa motor. Hindi pa ako nasisiraan ng motor, hindi pa ako nasasabugan ng makina.
Hindi pa ako napuputulan ng mga ganito, ng mga ganyan. Wala pang napuputol sa akin. Actually, may pagkakamali nga ako before kasi akala ko dati 20,000, kapag nagpa-bore up ka, 20,000 ang kailangan mo magpa-engine refresh. So ako, umabot na ng 16,000. Nito lang ako nagpa-engine refresh ng motor eh. Siguro last 2 months ago, last month lang ata, 16,000 nagpa-engine refresh ako ng motor. So nagulat si Ton, dapat daw pala every 10,000 kilometers kapag bore up. Correct me if I'm wrong. Sa lahat ng mga kargado na motor, meron kasi kanya-kanya tayo ng mekaniko. So sinundin ko yun. Dapat pala every 10,000. So ayun, isang malaking factor yun kapag nakapag-bore up ka na. Yan ang mga magiging problema mo. Actually, hindi naman siya problema. Kailangan mo lang magpa-bore up ng... Ayoko na nga sumingit. Bore up tuloy. Kailangan mo lang magpa-engine refresh every 10,000. So, kapapalitan lahat ng mga valve spring. Yan. Kung ano yung mga valve seal, kung ano yung kailangan palitan sa motor para maging healthy pa rin yung motor natin. So, okay, ang motor kasi hindi lang yan pwede punas-punas sa labas eh. Hindi lang yan pwedeng basta pag napaka-car wash mo na, na-wax mo na. Meron kasing ganun, meron mga user na ganun. Hindi ko po nila lahat. Meron mga user na ganun na kapag napunasan na ang kanilang motor, ayos na, malinis na, palag na. So ako mas okay nang medyo maalikabok, okay nang medyo madumi. Pero basta ang engine ko is maayos. Tsaka lagi siyang ready to fight, kumbaga biglaang ride game, tara, kasi merong di ba, ay hindi pwede sira yung motor ko eh. So ayun, 10,000 ako every 10,000. So kaka-engine refresh ko lang, tinatakbo pa lang niya is 1,998 kilometers pa lang, 16,000 plus eh. So mga 1,000 yan, magtutukay pa lang ako. Thank you po. And then ang change oil naman is mas madalas, guys. Mas madalas ang change oil. Hindi katulad sa mga iba, alam ko 1,500 or merong maabot ka 2,000 pa 1,800 ang kilometers bago mag-change oil. Tayong mga naka-bore up, so kaming mga naka-bore up, guys, ang change oil namin is every 1,000 kilometers. Okay? So kapag kami, like for example, kapatid ko, tumatakbo kami ng endurance, ang itinakbo namin is 1,100 kilometers or 1,000. Doon pa lang, pagtapos pa lang, nag-change oil na kami. Pagtapos pa lang ng endurance or during the endurance, nag-change oil kami, pinalamig naman yung motor namin. So kailangan namin magpalit na langis para sigurado tayo na maganda pa rin yung ikot ng makina natin, maganda pa rin yung ibibigay ng makina natin, yung function ng makina natin, maayos pa rin. So yun ang payo sa akin ng aking mahal na mekaniko. Syempre, gas consumption, 'di ba? Gas consumption, mas lalakas ang gasolina mo. So, kasi kapag bore up ka na, mas gusto mo bomba ng bomba, piga ka ng piga, tapos mas gusto mo lagi mas matulin ka, yung ganun, hataw ka ng hataw, di ba? Yung mga ganun. So depende naman sa rider yan eh. Katulad ko, naka-bore up ako, medyo bang mga ganun ako. So unlike sa mga stock engine, unlike sa mga stock na pipe, yun, mas matipid sila siguro ng mga ilang kilometro, di ba? So unlike sa atin, syempre asahan na natin yon na the more na mas malaki ang makina mo, syempre the more na mas malaki ang gas consumption natin, yung ginagastos ng motor natin sa gasolina natin. So isa pa, kapag naka-bore up ka, required lang kami mag-gas ng 97 octane and higher. Okay? Yun yung required eh. Actually hindi ko pa, para mas maganda yung sunog ng motor. So kami, record kami, nagpapagas kami 97 octane pataas. So pag sinabi ng pataas, saan ba meron nun? Ako meron sa Petron. Okay yung Blaze nila, Blaze 100 ba yun? Kung tama ako, Blaze 100. Doon ako nagpapagas, doon kami lagi nagpapagas. Sarap. So
So ayun nga, about sa gas consumption, syempre mas mabilis ang ubos. Actually hindi man siya ganun kabilis, hindi naman siya ganun kalakas. Depende sa gumagamit yan. Kapag ikaw ay chill ride tumakbo, syempre chill rin ang gasolina kung maubos. Pero kapag ikaw ay balagbag, walwal, bomba ka ng bomba, ayan, isa sa mga factor na dahilan kung bakit mabilis ka maubusan ng gasolina dahil ka. So ang next is syempre CVT set pala guys. Mag-CVT set tayo, hindi pwede tayo naka-stock. Hindi tayo pwede naka-stock na pulley or ano. Pwede naman yung torque drive, diba? Pwede naman yung torque drive na stock. Meron naman kasi iba ganun stock torque drive eh. Yun lang mga kailangan mong gawin. And then syempre, merong iba nagpapalit talaga ng ECU, nagpaparemap. Ako, stock pa rin ang ECU ko kasi gusto ko pa rin naman siya magamit. Gusto ko pa siya laspagin ng konti. Tsaka mahal din ang ECU, di ba? Depende sa brand, mga nasa 17,000. Meron ganun or more than, mga 20 plus, di ba? So, ayun. Kaya, ako stock muna ako kasi wala naman pang binibigay na problema yung motor ko sa akin eh. So, kaya stick muna ako dito. Tsaka syempre, 'di ba? Okay rin naman 'yun kahit papaano nakakapag-ipon ka, hindi yung sa lahat ng bagay binungos mo na sa motor yung pera mo. So, 'di ba? So, ayun lang naman. Ano pa ba? Kamusta pa? Okay naman so far. Wala naman akong talagang naging major. Wow. Wala naman ako talaga naging major problem dito sa motor ko. And napakasarap niyang gamitin, napakasarap, napakasolid. Tsaka guys, ang pagbo-bore up depende sa mekaniko yan. Okay? Kahit nasabihin ko sa inyo na ang ganda, sarap magpo-bore up, hindi ka masisiraan, hindi ka magkakaroon ng problema, walang mapuputol sa'yo, walang sasabog na makina sa'yo. Nasa mekaniko yan, tsaka nasa sa'yo yan. Kung paano alagaan ng mekaniko yung motor mo, kung paano mo alagaan yung, tsaka kung paano mo rin alagaan yung motor mo, diba? Yan. Kasi ang makina, hindi yan kikilos, hindi yan mag-change oil ng sarili niya, hindi yan magpapa-engine refresh ng sarili niya. Tayo, diba? Tayong may-ari, tayong mga nag-aalaga sa motor natin, yun yung magbibigay ng magandang performance ng motor. Kahit na ano pang makina meron ka, kahit na ba meron kang 1000cc, 2000cc na motor, 150, diba, 125, 155. So kahit na stock yan, kahit na bore up yan, diba, kahit na ilang cc pa yan, so nasa tao, sa nag-aalaga kung paano mo alagaan yung motor niya. So syempre, kapag ang motor hindi mo pinalagaan at pinabayaan mo, masisira at masisira siya. So ako kasi guys, napakaselan ko sa mga ganyang bagay. Kasi lalo na tong motor na to, unang motor ko to, tapos alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko to. Kaya hindi ko pwedeng hayaan na mabulok na lang yung motor ko rito, na gagamitin ko na lang siya kung kailan ko gusto, hindi ko na siya alagaan. Kasi ang motor, ako para sa akin, ginagawa ko siyang tao, ginagawa ko siyang baby. Dahil kapag ang motor inalagaan mo ng maayos, alagaan ka rin niya. So para sa akin, ganun yung aking pananaw sa pagdating sa human and machine, diba? Never pa naman ako nabangga, nasiraan, nasabugan ng makina. So ayan, kaya depende talaga sa mekaniko yan guys, depende sa mekaniko yan at sa inyo. Siyempre kung ang mekaniko mo is tinuturing lang yung motor mo as a pera, pagkakakitaan, bas bara-bara na lang yan, doon ka rin magkakaroon ng problema. Meron kasi mekaniko mahal maningil, pero ito lang ibibigay sa'yo, mga ang ibibigay sa'yo parang mumurahin na pyesa lang, mumurahin na ganito lang, tapos after mga ilang years, months, biglang sasabog yung makina mo. So para sa akin, yung motor tsaka mekaniko dapat may connection din yan. Kasi katulad nga ng mekaniko kasi ton, kapag ang mekaniko mo ay binigyan ng puso ang motor, diba? Kapag ang mekaniko ay binigyan ng puso ang motor sa paggagawa,
Doon lalabas yung magandang output ng motor. Ang isa pa is, magkano ba ang inabot ng aking pag-bore up? Actually, depende yan eh. Depende yan guys kung magkano aabutin mo. Nasa sa inyo yan eh. Kasi depende yan sa ilalagay mo. Kapag package na yan, kapag package yan, so sa akin kasi before inabot siya ng mga 17,000. Palit na ako ng cams bore na 63.5 mm. Nakalimutan ko na yung mga pinalit sa akin eh. At mga CVT, yan yung mga pinalit sa akin. Syempre yung labor kasama doon. Kasama doon yung labor. And then, ayun. Ang inabot niya sa akin before 17,000. Basta yun ang pagkakatanda ko. Ewan ko lang ngayon guys ha. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano na. Kasi marami na mga lumalabas na bagong pyesa eh. So, depende na lang sa inyo yan. Ako kasi ang kinabit sa akin is MTRT. So far, wala naman siyang problema. Tapos, nga pala, napakasarap naman niyang gamitin. At JVT, MTRT, halos isa lang naman yan. Wala namang problema. Basta dun lang ako sa dalawa. Tumatawid, kuya. Ay ate, walang juka. Woo. Woo. Oops, ano kaya yun? Ang ganda na na. Paano? Oh, may entrance doon. Ha! Tingnan natin. So ayun guys, maraming salamat sa pakikinig sa aking vlog. At kung meron kayong hindi nagustuhan sa aking comment, sa aking opinion, or kung meron man kayo nagustuhan, huwag kayo mahiya mag-comment or magtanong. So ayan, maraming salamat sa mga nanood at sa mga tumapos ng video na to. Sana may natutunan kayo. At sana kahit papano medyo nabuksan yung utak nyo pagdating sa bore up, pag-upgrade ng motor. At shoutout kay Ton Farin. Maraming salamat sa pag-alaga sa motor ko dahil uy, 18,000, happy 18k. Ayun o, 18k na motor ko. Magto 20k na siya finally. So ay maraming salamat. Shoutout kay Ton sa pag-aalaga ng motor ko. Ayan. So yun guys, dito na lang hanggang sa muli. Shoutout sa mga mekaniko ko, sa mga tumulong para buuin si Max and si Maxo, Team Ton Specs. Yan. Hey, so yun guys, paalam. Peace, bye bye.